Alright, oras po natin sa buong Pilipinas. Teka, ayusin muna natin yung sarili natin. Nasa TV tayo. Meron ka rin palang alcohol sa tabi mo, no? Hindi, naiwan lang yan. Oras po natin sa buong Pilipinas. 6 na minuto, makaranang alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ayan na, dagdag pasahe sa jeep, aprobado na ng DOTR. Ronda Pilipinas. Pamamahagi ng 5,000 peso cash aid sa mga tricycle drivers sa Metro Manila na apektado ng super big time oil price hike. Sinimula na ng gobyerno. Ronda Pilipinas. Mga pagkukulang umano ni Pangulong Marcos muling inupakan ni Vice President Duterte. Ronda Pilipinas. Cuba, pinutakte ng national power outage. Ronda Pilipinas. Sana hindi mangyari dito yun. Filipino billiard player na si Carlo Biado, kampiyon sa 2026 US Open One Pocket Championship. Ronda Pilipinas. At unti-unti na bang nararamdaman ang pagtaas ng temperatura sa bansa? Ha? O dapat pa bang umasa na may pahabol pa ang amihan? Alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Gigi Delana na-discovering may sakit sa puso na tinatawag na pericarditis. Ronda Pilipinas. Kasambahay na pinagbalupitan ng amo? Alamin ang kaparusaan kung may kulong sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba ng pagiging babad sa gadgets ay posibleng maging dahilan ng pagkakasira ng paningin ng isang tao? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Life expectancy ng mga Pinoy hanggang 58 years old na lang. Grabe. Alamin muna natin kung fact or fake. Ano yan? Kaya pala di nagre-react. Parang, anong tawag dito? Parang kapanahunan mo na naman yata yan. Tumawa na malakas. Hoy, ano pala? Nakita mo ba yung binabasa ko? Ano yan? Kailan ba yun? Ano ba yan? Si GM Katapang Okay. ng MRT. Okay. O parang, anong tawag dito? Yung tungkol dyan sa MRT, Okay. Gregorio Katapang. Di ba? Yung, ako sa akin, para sa akin lang to, O, yung dinagdag na bagon, kailangan natin yan. Alam mo bakit? Bakit? Kasi taas na ng mga gasolina eh. Ito ba yung mga Dalian train? Oo, yung mga Dalian trains kasi alam naman natin na hindi napakinabangan yan, di ba? Ngayon, kung pinatakbo yan, sa akin okay yan kasi ang mga kababayan po natin ngayon, lalong-lalo na yung mga, mababawasan yan Sa totoo lang, ito medyo masakit na realidad ng buhay. Dati, pag nag-uusap tayo, di ba, napaka-traffic sa EDSA. Pero Yes. nung nagkaroon ng series ng oil price hike, medyo nabawasan, Wala na halos. Oo, ito ho nangyayari ngayon. Ang mga style ng mga sumasakay sa MRT, nagpa-park sila sa mall. Tama. Tapos nag-MRT sila. So kailangan talaga ng mga karagdagan. Yung ginawa ni GM Katapang, tama, di ba? Katapang ba? GM Kapati. Ay, Kapati ba? Oo, Michael Kapati na. Oh, Kapati pala. Di ba si Gregorio Katapang Jr. sa ano to? Mali pala. Bucor. Oo pala, Bucor pala si General Si Katapang. General Manager Michael Kapati. Michael Kapati. Ayan, Tingnan mo, nagkamali pa ako. Hindi kasi kami close eh. Ayan. Oo. Malapit mo na maging close yan. Oo, si Michael Kapati. Ayan, Oo. GM. GM Kapati. Ayan. Baka meron pa kayo na itatagong Tren. Baka may naitatago ba kayong trend. Labas nyo na. Hindi, sa totoo lang ang mga ginagawa ng mga kababayan natin, nagpa-park sa mall, tapos nag-MRT. Di ba? Nag-MRT. Sa ngayon, kailangan natin yan. Yung mga, alam nyo, tingnan nyo yung
yung benta ng mga, lalo na yung mga increase sa mga electric car, ang dami. Sa EV. Oh, yun mga ano yun, may mga sarili silang may pera sila. Paano yung mga pangkaraniwang Pilipino na iisa lang ang kotse, 'di ba? Yung hindi mo ginagamit pagka coding, Tama. 'di ba? Yes. Pero kung meron kang pagkakataon na sumakay sa MRT at pwede mong i-park, better. That's good. Yung iba kasi mas pipiliin nilang magbabayad na lang ako ng 120 to Oo. 150 pesos Oo. kesa sa igagas ko yan na sabihin natin 4 times a week kasi Alam mo, coding may sa mga araw. mall nga na naka-flat rate ng 50 eh. 50, 60, gano'n. Ang alam ko nga dito sa MOA, 50 flat rate yan eh. Dito sa may MOA, sa SM Mall of Asia. sa Alam ko, Pasay, 50 pesos ay flat rate. Meron naman mga mall na parang hindi man flat rate pero parang kung may isa akong mall na naalaman 80 pesos pero first 8 hours na yun. Sulit yan. pa rin, Si di ba? GM Kapati, no? Kapati. Ayos yan, sir. Ayos yan. Paki na lang. Baka naman may naitatago pa kayo dyan. At saka 'di ba, meron dating naging usapan, parang in-announce dati ito na 'di ba yung stasyon nila malaki, dapat 4 na bagon yun. Yung iba napapansin ko 3 pa rin. Yung gawin nila ng 4. Tama yung sinabi ko. Baka naman may GM natatago Kapati. pa. Baka naman may naitatago pa kayo dyan. Kung may natatago pa, may payo kay GM Kapati. Ano? Dalian nyo na. Dalian nyo na. Yung mga dalian train, Yeah. dalian nyo na. Oo. Kasi meron ako nakita kanina na isang post na maganda ito na kung baka tama yung aking sinabi, baka may naitatago pa kayo dyan. Labas nyo na. GM. GM. Bekenemen. Bekenemen, GM. Labas nyo na. Hindi, mabait naman yan. Siyempre, lahat naman ng bago na tumatakbo dyan sa MRT, ako naniniwala ako na pinag-aralan naman ng DOTR. Ang laki-laki ng DOTR. Hello. Oo naman. Di ba? Palagay ko naman safe na safe yung mga kababayan natin dyan. Hindi naman pasasakit. Ilang libo ba yung mga natutulungan dyan? Libo-libo. 100,000. Libo-libo yung mga natutulungan. Kaya, tama. GM Kapati. Beke naman. Beke naman, may naitetego pa kayo dyan. Kung hindi marinig ni GM, kay Sek Banoy. O kaya, Secretary Banoy, pwede rin, ha? Secretary, baka naman, beke naman. Baka pwede niyong utusan si GM Kapati. Pero baka mamaya, magtanong yung mga kababayan natin, bakit hindi na lang manghiram sa LRT? Magkakaiba kasi sila ng uri ng release. Kaya hindi pwedeng transfer Basta yun. sa akin, pag nadagdagan, okay sa akin yan. Dahil sa mga kababayan natin na nagtitipid lalo na, may mga sasakyan. At dumadami ang sumasakay dyan dahil nga sa mga oil price hikes, di ba? Hindi na nga hike ang tawag nila eh. Oil price shock na nga eh. Nagugulat na kasi sila eh. Dahil ang taas ang presyo. Oil price shock na, hindi na hike. Oo, di ba? Kasi nakaka-shock na talaga eh. Nakaka-shock na. Kaya sabi nga ng DOE, may DOE ba? Meron, ano? Meron. Ang sabi ng DOE. Meron pa naman. meron, ha? Saka maganda, balikan natin yung Dalian trains. Yan. Yan ay, etong mga train na to, tama ako, hindi naman umaandar ito sa magitan ng gasolina, di ba? Electric to, electric. Kuryente rin. Yes. Di ba? Kuryente rin. Oo. At ang alam ko nagsasubsidize yan, gobyerno pa din. Oh, no? yes. Tama. Kaya, GM Kapati. Beke naman may naitatago pa kayo dyan. Pwede nyo na nga. Kasi malaking tulong yan sa mga kababayan natin. Pagka meron pag-dalian trains dyan, dalian nyo na. Pag-usapan na ninyo. Para kahit pa paano makatulong tayo sa ating mga kababayan. GM Kapati, ha? Beke naman. Go ka na. Dalawa pa. Baka may naitatago ka dyan, GM Kapati, ha? Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIC News Nationwide. Live na rin tayo sa DWIC News FM regional stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV. Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Merong tinatawag na oil price hike. Ito naman, pasahe price shock. Ayan, shock pa rin, ha? Aprobado na. Okay na. Aprobado na ng Department of Transportation ang pisong dagdag pasahe para sa mga traditional jeepney habang 2 pesos naman para sa mga modern jeepney na ipatutupad sa Huwebes, Marso 19. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, kabilang din sa inoprobahang dagdag pasahe ang provisional buses, metro buses, P2P buses at airport taxis. Paliwanag ng kalihim mula sa 13 pesos magiging 14 na.
ang minimum para sa unang 4 na kilometro. So may dagdag pa rin sa succeeding. Inihalimbawa ng kalihim ang rutang Cubao hanggang Divisoria na may layong 10 kilometro mula 20 pesos o mula 23 pesos na pamasahe magiging 25 pesos na dahil sa patutupad na dagdag singil. Ronda Pilipinas. Samantala, pinangunaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng 5,000 pisong tulong pinansyal sa mga tricycle drivers sa Metro Manila sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Isinagawa ang pamamahagi ng ASAC Covered Court. Diyan po sa may ASAC Covered Court sa Barangay 627, Santa Mesa, Maynila, kung saan tinatayang 139,000 na tricycle driver mula sa 17 LGU sa NCR ang benepisyaryo. Kasama ang Pangulo o kasama ng Pangulo sina DPWH Secretary Vince Dizon at DSWD Secretary Rex Gatchalian sa nasabing aktibidad. Ayon kay Pangulong Marcos, ayon kay Pangulong BBM, sunod na makakatanggap ng tulong ay ibang mga drivers sa iba't ibang parte ng bansa. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong BBM na patuloy na nakaalalay ang pamahalaan sa mga sektor na apektado ng kasalukuyang krisis. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Kailan ba ang break ng Congress? Wednesday na, di ba? Oo. Pero This ang Wednesday, di ba? pinaka-official nila, last day na kung papasok man sila is Friday. Pinaka-official yun, ha? Eh, paano yung Yung emergency power ni Pangulo? Ay, parang nabanggit naman nila, special session. Bibigay sila ng special session. Para Pero baka lumabas din yan. Oo naman. Baka lalabas na yan. Kung It's either today or tomorrow siguro. The best word is any monument. Any monument yan. Ayun. Sana nga. Oo. Kasi malaking tulong yun. Nakita ko yung computation. Oo. Sobrang laki. Laki. Difference. Per liter tayo, di ba? Mhm. Hindi ba kasama yung VAT? Yung VAT? Di pa, parehas ata eh. VAT at saka excise? Yes, oo. Sigurado. Kasi yung nabasa ko parang excise lang. Doon sa computation ng mga nababasa ko online, VAT and excise ang kinukompute nila. Sana, no? mababawas, Parehas na. Parang Kasi malaki may tutulong sa 15 atin to yan. 17 pesos may babawas. Kawawa naman yung mga oil companies. Exactly. Kasi yung mga na-stock nila, baka Oo. konti lang kitain nila. Gagawa pa ng paraan yung mga Kasi sabi ng DOE hanggang 20 to hanggang 50 days o hanggang Mayo, meron tayo Yan. na stock. Sorry na. Pero ngayon, Oh. dinagdagan nila dahil daw sa gera. Oh. Kawawa naman. Takot, oo nga eh. Kawawa naman. Lalo. Tanggap tayo na isang report. Transport group na nakulangan sa pisong dagdag pasahe, sinupalpal ng LTFRB. Alamin natin ang report. Alamin natin ang pagkakasupalpal. Mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Jen! Sinupalpal ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II si Manibela President Mar Balbuena hinggil sa fare increase. Kasunod ito ng payag ni Balbuena na kulang ang pisong dagdag pasahe sa traditional na jeep dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay LTFRB Chairman Mendoza, hindi lamang 1 peso ang tunay na dagdag pamasahe, kundi umaabot ito ng 2 piso kapag tinignan ang kabuoang datos. Paliwanag ng LTFRB official, kung susuriin ang mga dokumento, dating 12 pesos ang pamasahe. Kaya't kapag ikukumparaan niya sa kasalukuyang pagbabago, ay lumalabas sa 2 piso ang aktwal na pagtaas. Narito ang tinig ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Pinagbigyan na nga ng piso. Kahit kumana ang presyo ng puto at the time pinagbigyan in April 2023, that 1 peso was not withdrawn. Tuloy-tuloy pa rin inabang ang transportasyon tungkol sa bagay na yan. So it's not a 1 peso increase, it's a 2 peso increase effectively. Kasi 12 pesos ang pinanggalingan ng aplikasyon, it's all documented. So saying it's 1 peso is not true. It's 2 pesos. We could have easily removed provisional increase to 2023, but we did that. Inanunsyo ni Transportation Secretary Lopez o Giovanni Lopez na ipatutupad na sa Webes ang pisong dagdag pasahe sa traditional jeep habang 2 pesos naman ang fare increase sa modern jeepney. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ!
Patrol Report. O yung pala eh. Sir Mare, 2 pesos yung pala. 23 pala, hindi binawi. 2 pesos pala eh. 2 pesos pala eh. Sasabi mo 1. 2 pesos yun eh. Sabi na DOTR. Kasi hindi na binawi eh. Oo. Eh, yung mga nakaraan naman, wala namang shocking na price increase, di ba? O Biglaan hindi to eh. binawi. Eh, di Oo. matagal-tagal na rin yun, di ba? Oh, Tulong-tulong tayo. 2 pala eh. Diyos pala, hindi pala 1 eh. Saan mo nakuha yun? Ano susunod sa 1? 2. 1 plus 1? Matagal na yan, ah. matagal na yan. Tested and proven. Oo, Yun. susunod sa 1, 2. Di nga naman. Tagap tayo ng weather. Go na. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Saka yung 1 pababa eh, di ba? Oo naman. Yung 2 buntis eh, di ba? Tama. Oh, magkaiba. Ganun Tsura. yun. Whoop. May sound effects pa. Alamin natin ang magiging weather for today kasama si Daryl Justin. Oy, maganda umaga sa mga mathematician na ang sagot sa 1 plus 1 ay 2. Magaling ha. 1 plus 1 kasi 1, 2023. Oo. Eh, tumakbo yung 2024, 2025. 26 na. 2 taon yun. Oo. Kung tutuusin, baka 2.5 years pa nga yun. Di ba? Oo nga. Tanda mo ha. Susunod sa 1. 2. Dahil pag 3 ang sinagot nyo, sa lagay ng ating panahon, inaasahan pa rin natin na may memo pa natin yan? Inaasahan po natin, umiiral pa rin po ang northeast monsoon o amihan. Nakakaapekto po ito sa malaking bahagi po ng Luzon, katulad na lamang ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Aurora, maging dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Dala nito ang maulap na papawirin na may mga pag-ambon lamang, pero hindi na po significant ang impact ng nasabing northeast monsoon o amihan dahil mahina na lamang po ang pag-iral nito at nasa may area na lamang po ng Luzon. Inaasahan po natin over the next 24 to 48 hours, ito ay mawawala na po, bahagyang hihina at magiging dominant weather system na po ng ating bansa ay ang easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin na nagmumula po sa karagatang Pasipiko. Samantala sa nalalabing bahagi ng ating bansa, maganda at maaliwalas po ang panahon, pero may chance po ng mga mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at mahihinang mga pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng localized thunderstorms. Ako may hinahanap na data, iahabol ko lang kasi naglabas na ang pag-asa ng mga lowest recorded temperatures dahil meron pa nga rin hong amihan dito sa ating bansa. At sa kasalukuyan, naitala ang lowest temperature for the past 24 hours. Diyan pa rin sa may La Trinidad, Benguet, umaabot pa rin sa 9.8 degrees ang temperatura dyan Lamig, sa may no? Benguet area. Oo. Baguio City ay nasa 12.4, ang Batanes ay 15.6, ang Malaybalay at Rizal ay nasa 17 degrees, ang Borongan City ay nasa 18, Catbalogan 19 degrees, Lawag 19.2 at nagva-vary na from 19.2 to 19.9 sa Aurora at sa San Jose sa Occidental Mindoro. Asahan po natin sa susunod na 3 araw mula Wednesday hanggang Friday, significant na po ang pagtaas ng lowest recorded temperature sa Metro Manila, pero magiging maaliwalas at maganda po ang lagay ng panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na sa mga pangunahing lungsod sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. May kababaan lamang po ang tsansa ng pag-ulan, naglalaro sa 8 to 25% sa mga major cities po ng ating bansa. Sa Metro Manila, 24 to 32 degrees ang temperatura, sa Metro Cebu 23 hanggang 31 degrees at sa Metro Davao naman mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Eh, babalik na natin ang ating heat index check dahil may ilang mga lugar na nasa... Huwag muna! Wala na eh. Nandiyan na. Andiyan na! Ayan na, oh! Huwag muna! May 40 degrees na nga eh. Meron na? May 40 degrees na. Nasa Tanghali Mindanao yan, area. ano? Tanghali yan. Tanghali. Yung kadalasan mula 11 a.m. hanggang 2 or 3 in the afternoon. No? Gaya niya, no? Cotabato, nasa 40 degrees na ang heat index nila. For today to, Zamboanga, 38. General Santos, 36. Davao City, 35. May 7 areas across the country na nasa 34 at 11 areas naman sa ating bansa ang nasa 33 degrees. Sa mga nagtatanong sa Metro Manila, medyo nasa safe zone pa naman tayo dahil sa may area ng science. Yung favorite mo, Science Garden, ha? Baby, baby. Itong Science Garden, ito kakaiba eh. 31 degrees sa Science Garden. 31? 31. Pero malapit-lapit na rin yan. Malapit. Nasa ano naman siya? Nasa caution levels na siya. Sa bagay kasi ngayon medyo makulimlim eh. Oo, Lalo na kaya kayo na umaga. hindi mo ganong ramdam. Oo. Oo. May konting mga ulap pag galing sa amihan dito sa Metro Manila, Oo, kaya hindi tama. ganong ramdam. Tama. O, sa may Naiya naman, sa may Pasay, nasa 32 degrees.
Pero papasok na sa extreme caution yung NAIA tomorrow. Nasa 33 na Grabe, ang no? expected o Wag forecasted muna kayong dyan. kung kaya ng sa loob muna kayo ng bahay o sa loob ng opisina kayo, nagawin muna yung meeting, wag muna sa labas kasi. So ang ngayon ang MMDA, meron na naman silang yung break. Yung Yung- parang heat stroke break nila. heat stroke break para nila. hindi maano yung mga enforcer. Oo. Alam ko, Kawawa binalita ka naman. pa ni Kuyang Bong yun eh. Okay. Binanggit niyo yung Kasi kahapon. kawawa naman yung mga traffic enforcer eh. Oh, Di ba? Tsaka may paliguan naman sila. May binuksan na shower sa kanila. Oh. Ay, oo nga, no? Oh. Oo nga, no? Oo. Hindi, oh. Kanino bang yung shower yun? Ha? Paano Kaninong shower yun? Hindi ba sa MMDA? MMDA ba yun? Oh, Hindi pero alam pwede ko- sa ano yun? Alam ko open ata sa public yung kung hindi ako nagkakamali. Alam ko open sa Saka public. isa-isa lang doon, di ba? Pero parang may 5 cubicle yon ng shower. 5 doon. cubicle, pero isa-isa lang. Oo naman, kasi kung sama-sama, wag na. Hindi pwedeng magsama. That's not nice, ha? Oo. That's not nice. Wag, ha? Wag niyong gagawing tagline yung sa sunrise, sunset natin. Ang Para oras daw ba? Hindi, ayoko sabihin. Para Hindi. makatipid daw ng tubig. Kasi pati yung tubig, nagmamahala na naman. Oo, Ay, mahirap nako, na. pati tubig, sumabay pa. Oh. Kaya share na lang daw. Sa sunrise mo natin, bukod sa tumilaw kang manok, natagpuan pong tulog si Papa Jackson kaninang alas 6 stress ng umaga. At matatagpuan gising si Papa Jackson at sunset. Natatagpuan talaga eh. Parang hindi maganda pakinggan. Alas 6, 7 po yan mamayang gabi. Sa ngayon, yan na muna aking latest weather report, whether you like it or not. Sa mga lalabas mong tahanan, bagamat makulimlim, magdala pa rin po ng panangga sa init tulad ng mga payong at ang inyong mga tubig. Huwag niyo kakalimutan dalhin yan araw-araw. Ako po, si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Uy, malapit na! Ala! Malapit na! Si Papa Jackson Matagpuan dito. sa DWIZ. Countdown. Ilang araw na Countdown lang natin. Labas natin yung countdown natin. Ilang days na lang? 20! 20 days to go. Ano 10 yan? hours. 55 ba yan? 10 hours and 29 minutes. Akala ko 55 hours. 55 hours. Ay, kasi yung 24, di ba? Ha? 24? Ano? Oo, di ba? 25? 24 hours a day. So isang araw na yung 24. Dapat yung dinivide pa sa dalawa. Ang galing mo talaga. 1 Ah. plus 1. Narito po ang isang para mas maintindihan niyo po yung pinag-uusapan namin tungkol kay Papa Jack. Go! LDR Love Discussions and Reactions with Papa Jackson. A voice that's honest, faithful and true, speaking the words you need to get through. Now I'll tell you the truth, no judgment at all, only real advice when you stumble and fall. You're not alone, I'll walk with you on, with Papa Jackson. I'll keep moving on, LDR. Love discussions and reactions. Now I'll tell the truth to Papa Jackson. On DWIZ Nationwide. Soon. Soon Ayan, ayan, ayan. live via satellite. Yan! Malapit na po yan. Paalala natin yan sa mga kababayan natin na huwag niyong kalilimutan, malapit na Papa Jackson sa LDR. Love Discussions and Reactions po yan. Malapit na po yan sa DWIZ. Sa sobrang lapit. Walking distance. Dapat at matatagpuan Pwede siya. nang malakarin. Yan. Napakalapit. Ito pa, isang reminder para sa ating mga kababayan, huwag matakot magpa-yakap sa tuwing makakaramdam ng sakit. Lalong-lalo na sa inyong mga mahal sa buhay, ha? Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayo miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited yakap package provider para makapag-avail ng yakap package. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Balita at impormasyon sa round ng Pilipinas. Tanggap tayo ng isang report.
PCSO tatanggap ng aplikasyon para sa STL operation sa ilang lugar. Naritong report mula kay Ann Rodriguez. Inanunsyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na tatanggap ito ng mga aplikasyon para sa Small Town Lottery o STL operations na nagsimula na noong March 14, 2026, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon hanggang March 30, 2026 ng alas 4 ng hapon. Kabilang sa mga lugar na bukas para sa aplikasyon ang Navotas at Valenzuela, Ormoc City, Dagupan City, Zamboanga City at Ilocos Sur. Samantala, itinakda naman sa March 31, 2026, alas 10 ng umaga ang pagbubukas at evaluation ng mga aplikasyon. Ayon sa PCSO, maaaring bisitahin ang kanilang website o tumawag sa Branch Operations Sector Online na 8706-7571 para sa requirements at iba pang guidelines. Ronda Pilipinas. At speaking of PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo na binibili ninyo, siguradong may matutulungang Pinoy po sa kanilang pangangailangang medical. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Hoy! Pataas na pataas ang mga ang gasolina, ha? Alam nyo, pagka pinag-usapan ho gasolina, ayan, sumunod na yan, yung pagtaas ng pamasahe. Ha? Ano sa sunod dyan? Ang susunod dyan, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ano susunod? Susunod dyan, yung hihiling na yung mga manggagawa. Naku, April 1, May 1 pa naman. Hihingi na... paano na tayo niyan? Paano tayo maapektuhan nito? Ha? Lahat-lahat na lang tataas. Epekto po sa ekonomiya sa atin dito sa Pilipinas dahil dito po sa nangyayari sa Middle East. Tingnan tanong natin, lalong-lalo na pagdating sa mga presyuhan. Nasa linya po natin ngayon, ready via Zoom. Ito, kaibigan na natin ito, si Sir Michael. Ekonomista po ito, Mr. Michael Ricafort. Sir Michael, magandang araw. Ay, magandang umaga po, Mr. Dennis at sa inyong mga taga-subaybay po. Sir Michael, ang unang katanungan ko, pwede mo bang bawasan ang aming takot, pagkabalisa, yung aming pagiging worry dahil dito sa mga nangyayaring ito? Kaya mo bang bawasan yung aming pagkapraning? Ika nga nila sa salitang kalye, Sir Michael? Sana po, no? Kasi, yun po yung trabaho namin, kinakalkulan namin yung epekto, no? Kumbaga parang imbis na kabahan, sige, sukatin na lang natin, no? Ito po, sana, kasi parang, yung nakaraos naman po tayo, mayroong mga pagkakataon na kahawig nito, no? Yung parameters pareho, yung world oil price na ngayon nasa $96 po yung NYMEX oil, no? Kagkapot po ng hapon $100 yan. Pero syempre, nung nagsimula yung gera, $67. Yung po, 4 years ago, more than 4 years ago during the Russia-Ukraine war, it started at $92. Yung bago pa po mag-gera yung Russia and Ukraine. That was nagsimula po yung gera nila February 24, 2022. So may gitapat na taon na po yun. Tapos nag-spike po yan in about 2 weeks to $130. So ngayon, yung sitwasyon natin, medyo hawig. No? So kung sinukat natin yan, ayan, yung nakita natin, yung presyo ng gasolina, diesel, hawig dun po doon sa 4 years ago. No? Halos yung grade na ng matalinong estudyante, baka lagpas-lagpas pa po. Lagpas yung, na, sandaan, no? Yung, kumahawig, kasi hawig pa yung parameters eh. Tapos yung exchange rate naman, ng mga panahon na yon, mas mababa po yung pinanggalingan noon early part ng 2022, 51. Towards the end of the year, nag-close po na ng 55, pero nag-peak po yan ng mga 59, mga banda September of 2022. So, yung mga 59, hindi na po bago kumpara nung latter part ng 2022, no? So, pero ganun pa man din, nakakaambag din po yun sa pagtaas ng ng imported na petrolyo, no, at ibang import products kasi ang pambayad po doon dolyar, no? Kaya, iyan, hindi na po tayo talaga gulat na gulat. Pero, ang palaisipan na lang po kasi, no?
hanggang kailan po ito hanggang kailan po itong gera na to, no? Kailan po ito matatapos? Yan po yung uncertain. Pero pag titignan natin mabuti, this is not the first time nagkaroon tayo ng mga crisis na ganito. Pero syempre, meron tayong template kumbaga. Meron ng mga ano yan playbook na tinatawag. Meron na yung gobyerno, yung mga pribadong sektor, yung mga tao, alam na po yung gagawin. Syempre, pag ganyan pagkakataon, kasi we import almost all of our oil, so wala naman pong pinagbago, no? Lalo yung mga sasakyan, no? Kasi almost 500,000 units sa sasakyan yung bago kada taon eh. Oo nga. Tapos karamihan po niyan gumagamit pa rin ng gasolina at diesel. Saka Sir Michael, ang problema kasi namin dito, yung pagtaas ng presyo ng gasolina, ng mga oil prices natin, diretso. Ang feeling namin, hindi pa ito tapos. Feeling ko, base dun sa mga pronouncement ni Presidente Trump, baka umabot pa to ng 3 to 4 weeks. Yung epekto, Sir Michael, epekto, kumbaga hindi pwedeng tapos na sila doon, nag-i-effect pa lang sa atin. So, ang feeling kasi natin, nating mga Pilipino, lahat ito nagsisimula sa gasolina. Pagka ito tumaas yung gasolina, lahat ng presyo ng ang mga bibili, name it, bigas, sardinas, gulay, isda, ano pa ba, presyo ng serbisyo, lalo na yan, yung mga pamasahe. Kumbaga, dyan siya magsisimula, tapos hindi namin nakikitaan kung saan yung dulo, Sir Michael, kaya nakakapraning eh. Ito po yun, Mr. Dennis, kasi yun na po yung kasama sa template. Asahan na natin yan. Diba parang no denying eh. Kasi pag tumaas yung gasolina, yung diesel, tataas yung transport cost, no? Yung transport cost. Siyempre ngayon nakapetition sa LTFRB yung mga fares, no? Yes. Pero pagpapiyahe po yung mga produkto, mga, siyempre, agricultural products, di ba, galing po yan sa malalayong lugar. Opo. Ipapasa po kaagad-agad yan. Oo. Tapos yung mga other goods and services. Kasi hindi naman po regulated yung mga, diba, yung mga presyo ng affected goods and services. No? Bukod doon, siyempre, yung mga lamang dagat, kasi gumagamit po ng bangka yung mga mangingisda, no? Yung mga shipping, yung mga fishing vessels din, yung mga ships, yung binabiyahe yung mga iba't ibang produkto, gagamit yan ng truck, no? Gagamit ng crudo, so papasa po yung kagad, no? Yun po yung tawag na second round inflation effect. Yun, kwento niyo na nga po kanina yung summary, eh. Siyempre, pag tumaas na yung pamasahe, tapos tataas na yung sahod, yung wages, salaries, yun na. Tapos, tatry din ipasa yung mga yan. Siyempre, tataas yung production cost. Pag tumaas yung labor cost, papasa po yan hanggat kung kaya ipasa. Kasi since 2022, yung average minimum wage increase, 6 to 7% at least. Every year po yung compounding, 2022, 2023, 2024, 2025. Kasi, yung commodity prices naman, mula nung Russia-Ukraine war, nag-spike din, hawig kung nasan po tayo ngayon. Pero bumaba naman, actually, mas mababa pa nga po eh, di ba? Yung world oil price, by the end of the year, it was $57. Bago magsimula yung gera, nitong yung February 27, a day before the war, ng February 28, itong conflict on Iran sa Middle East, $67 lang po yan. Saka yung sinabi mo, Sir Michael, na pagka diretso na to, hanggang sa sweldo, hihingi na ng increase yung mga tao dahil nagtataasan na eh. Pamasahe, mga goods na binibili nila. Yung negosyante naman, hindi alam kung saan kukunin yung i-increase ng sweldo nila. So ang tendency na gagawin nila, teka muna, kung gusto nyo ng increase at inutusan na rin ako ng gobyerno at naiintindihan ng gobyerno na kailangan kong mag-increase ng sweldo, ay ang kailangan kong gawin magbawas ng tao. Ay, kasama po yun. Ay po yung masaklap eh. Yeah. Diba parang naka-template po lahat yan eh. Diba parang paulit-ulit yung 4 years ago yung closest. Pero meron din po mga pagkakataon kahit past 20 years, past 30 years, past 40 years. Totoo po yun. Kasi magtitipid yung mga tao. Iigpit si turon. Kasi kasama po sa template yan. Kaya nga yun din po yung minumungkahi at ini-encourage din ng mga otoridad natin. Parang given na po yan eh. Kung higpit sinturon, essential travels lang. Yun. So, isa pa yun ha.
Isa pa yun, Sir Michael, ngayong Holy Week, baka wala nang umuwi ng probinsya. Baka makita ng mga gasoline station, bakit ito lang yung umuwi? Kumbaga, mababawasan talaga yung lahat maapektuhan, Sir Michael. Ang pinakatanong siguro ng mga kababayan natin dito, Sir Michael, as pangkaraniwang Pilipino, anong pwede namin gawin, Sir Michael? Magtipid. O yun, syempre, pagtitipid. Yun ang minumungkahi nga. But time and again, age-old na po yan. Siguro nakamulatan na po natin yan, no? Tama. 1980s, 1990s. Kasi noong 1990, naalala ko, early 90s, magulo rin po noon, no? Yung talagang gulat yung mga tao. Parang dati, bigla na, pagkaalala ko po noon, dati nung araw, 20 pesos, mahal na po noon eh. Kada litro. Correct. Parang ang pinagalingan po niyan, less than 10 pesos. So nagulat po lahat ng mga panahon na yun. Pamasahe lang po noon, 75 centavos. Tapos naging piso. No? Ngayon, di ba, fast forward. Nakaraos naman po tayo lahat, di ba? Pero ganun po yung nagiging cycle. Bakit po yan ang paakyat kada may ganito pagkakataon? Kasi kahit, ganito, tama po yung pinunto nyo. Pag tumaas yung world price, may tinatawag na demand destruction. Mas konti babiyahe. Mas konti yung hihina yung demand. Kaya nga po, nahirapan din yung langis na mag-sustain above $100 per barrel. Yung past cycles, kahit noong 2007, yung 2022, at ngayon, hirap na hirap po yan umakit ng 100. Parang mahal eh. Tendency yung mga sellers sa world market, pabor sa kanila magbenta above. Kasi kung mag-spike yan, sandali lang. Parang last Monday last week, ganun na nangyari. Nagsarap po sa Amerika ng Biyernes, the other Friday na 90, nung Asian time, 80. So nakakagulat, ang bilis. No? That is towards the first week of the war, no? More than a week ago. Okay. Paggising natin dito ng Lunes of last week, 100, tapos in a few minutes, ang umaga, naging 119, almost 120. Ang tulin. Pero bumagsak din po kaagad-agad. We ended Monday na 100, tapos by New York, mga US time zone, it was even below 100. Tapos mga last week, nag-low po yan ng mga a little over 80. Ibig sabihin, nahirapan din po siya mag-above 100 yung world oil price. Ganito, Sir Michael, siguro here's gonna be my last question dahil wala na rin ako oras. Yun hong epekto na nangyayari sa Middle East, yung hong epekto niyan, gaano kahaba po ang epekto niyan sa Pilipinas? Kahit kunyari, matapos siya next week, sabihin natin, matapos siya next week, yung next week na yon, yung epekto ng nangyari doon, lalo nagkakagulo doon sa Hormuz ba yun? Yan ang nagkakaroon ng problema. Gaano katagal yung epekto sa atin, sa ekonomiya ng Pilipinas, Sir Michael? Ayun po yung kakaiba this time. Kasi yung mga past episodes, siguro noong 1990s, yung in-invade ni Saddam Hussein ng Iraq, yung Kuwait. Yeah. Ay yun, medyo hawig yun kasi na-disrupt po yung supplies. Ito naman, ang kakaiba ngayon, hindi makalabas yung supplies from the Middle East kasi 80% ng 20% rather, 20% ng langis sa buong mundo, dumadaan po dun sa Strait of Hormuz. Ngayon, inaano po sila nadidisrupt Alos, hirap po, ayaw magbiyahe kasi for safety reasons. Utumi yung crew, pwede tumanggi, yung mga shipping companies. Pero may supply, ibig sabihin. May supply. Nakatenga lang po doon sa mga tangki nila. Hindi po malayag dito. Yun na lang po talaga yung gap. Although nautakan na po ng mga Saudis yan, meron silang pipeline doon sa Red Sea. Malayo po yun. Kahit din yung UAE. Inutakan nila long time ago, alam nila yung risk na yan. So may pipeline din na diretso, papalabas, na binaypass na yon, papunta na palabas na ng Middle East. No? Pero hindi po ganun kalaki yon. Pero at least, yung critical po talaga, dapat maayos na po yan. Yung Iran, kasi yung alas niya ginagamit niya yun na para existential Yun na lang ang natitira niyang alas na clout niya, no? Pero apektado yung buong mundo. Pero at some point matatauhan din yan kasi sana yun na lang po yung panalangin na lahat, matauhan yung mga nagigera diyan at mag-normalize na, wag na isabutahe yung mga barko, yung mga crew na wag i-hijack, wag tirahin ng missile na nadaan diyan para tuloy na mag-normal na yung supply. Ayun na lang po. Pero yung effect po niyan, syempre, yan, mangyari, baka magtaas na muna po yung mga presyo ng bilihin.
Kasi yun nga, kahit bumaba din naman po yung world price yan, yun din po yung feedback ng ibang commodity traders sa bansa na sige, nag-roll, minsan kung bumaba man yung world price, pero minsan, yung, albawa, yung wages, wala naman rollback. Tuloy-tuloy yung, di ba? Taon-taon po yung wage hike eh. So, meaning yung pagpasa ng presyo ng bilihin, nandoon. At Yun. ganun nga po over the years, di ba? Ganun po yung nangyayari na it's a matter of managing na lang yung bilis ng presyo ng bilihin. Tapos, syempre, humahabol na lang po yung pagtaas ng kita, ng wages, ng kabuhayan. Para makaraos po. Pero ganun po yung trajectory noon. Nakasurvive naman po tayo lahat. Pero syempre, may disruption po muna. Magtitipid muna yung mga tao. Mababawasan yung spending power po nila dahil for the meantime, until such a time na mag-stabilize po lahat. Yun gusto naman po tayo. Pero may sakripisyo in between. Ganun po yung mangyayari. Mr. Dennis. Okay. Sir Michael, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po as always. Thank you po. Opo, maraming salamat din po, Mr. Dennis, at sa mga taga-subaybay. Expert's opinion, isang ekonomista, si Mr. Michael Ricafort. Ronda Pilipinas. O teka muna, sa mga nagpapatanong kung ang Regasco ba ay available nationwide. Siyempre po, dahil walang price increase yan, ha? In-announce mo ng Regasco yan. Very accessible pa rin ang Regasco dahil halos kahit saan mo ito makikita sa buong Pilipinas. Meron silang mahigit 400 na showrooms at higit sa 2,000 dealer network sa buong Pilipinas. Kaya ano pang inaantay mo? Hanapin na ang Regasco sa mga suki ninyong LPG dealers. Tandaan ninyo, ha? Para sigurado, Regasco. Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. Tingnan ang kalidad. Huwag bumili o tumanggap ng mga generic o walang brand na LPG dahil ito ay illegal at delikadong gamitin. Sigurado safe ka kung alam mo ito. Isang Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act No. 11592. Para sigurado, Regasco. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. 7 minuto pa bago mag-11 ng morning. That time check was... Sa Filipino billiard player na si Carlo Biado, kampiyon sa 2026 US Open One Pocket Championship. Sports balita mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nasungkit ng Filipino Hall of Fame Q artist na si Carlo Biado ang kampyonato sa 2026 US Open One Pocket Championship na ginanap sa Las Vegas, Nevada. Tinalo ni Biado ang kapwa Pilipinong si Roland Garcia sa score na 5-1 sa kanilang All-Filipino final match. Ayon kay Biado, umabot ng halos 10 oras ang buong laban bago niya nakuha ang kampyonato. Bago ang finals, nagharap na rin sina Biado at Garcia sa semifinals kung saan natalo si Biado sa dikit na laban na 3-4. Dahil dito bumaba siya sa losers bracket at hinarap si Tony T-Rex Chohan na kanyang tinalo sa score na 3-0. Dahil sa panalong ito, muling nakaharap ni Biado si Garcia sa finals. Samantala dahil sa kanyang panalo, umangat si Biado sa ika-3 pwesto sa world ranking ng World Pool Association. Dati siyang nasa ika-9 na pwesto. Susunod na sasabak si Biado sa 2026 Bank Pool Masters Showdown na gaganapin sa St. Louis, Missouri sa susunod na buwan. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News!
Gigi Delana na diskubreng may sakit sa puso na tinatawag na pericarditis. Yun, showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, ibinahagi ng singer na si Gigi Delana na siya ay na-diagnose ng isang heart condition na tinatawag na pericarditis. Sa isang Facebook Live, ipinaliwanag ng singer na ang kondisyon ay nangangahulugang namamaga ang lining na nakapaligid sa kanyang puso. Dahil dito, nakakaranas siya ng biglaang pananakit ng dibdib na maaaring umatake anumang oras. Ayon pa kay Gigi, bagamat minsan ay nakakatakot at hindi komportable ang kanyang pakiramdam, patuloy naman umano siyang minomonitor ng kanyang mga doktor at sinusunod niya ang mga payo ng mga ito. Pinayagan din umano siyang magpatuloy sa pagpaperform at sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain basta't marunong siyang makinig sa kanyang katawan at magpahinga kapag kinakailangan. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impirang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Hindi solusyon ang pamimigay kung ang problema hindi naman inaayos. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayan ng susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.